Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng kwestiyon ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto. Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Mga ka-KP, magandang gabi sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at mga suki ho natin sa ibayong dagat. Again, 11 million Filipinos kalat ho sa iba't ibang parte ng mundo. Iba ho sa kanila nagmo-monitor ho sa atin. Next, no? Sa pamamagitan ng website o di kaya sa ating Facebook page. Ngayon, hoy, the 14th of December, Miyerkules. And then, eto, diretso na ho agad tayo rito sa ating sasalaing issue. Dapat bang sibakin na agad ni President Duterte ang dalawang immigration officials na inimbestigahang tumanggap umano ng 50 million pesos mula sa casino operator na si Jack Lam? Depensa ng dalawa, na-frame up lang daw sila. Lex, tapos ang sabi rin, yun daw ang pera nakuha daw nila, yan daw ho'y gagamitin nila ng ebidensya. Pero, from November 27 to December 13, kahapon lang ho sila lumutang, 16 days ho nilang tinago yung perang yon. So ano sabi sa tingin ho ninyo? Dapat ba bang sibakin? Kanina kasi Ben, tinanggal na ho yung intel officer pati yung kanyang assistant. Ngayon ditong dalawa ano ito mga presidential appointee ito. Ito yung malaking story ng Lex kaya sinasala muna natin yung issue. And then, sabi mo nga kanina, Lex, kung gusto ninyong magbigay ho ng comment, as a matter of fact, binahana ng kanilang mga post of comments dyan sa issue na ho yan. Eto ho, sasabihin na ho namin, na paulit-ulit siguro, you should know by now, na kami ho gumagamit ho ng iba, kakaiba, bukod tanging teknolohiya, ang tawag ho natin, dark copper or point-to-point fiber optic transmission mula ho sa aming studio. Dito ho sa BMUI, diretso ho yan sa UNTV, live ho yan. Pagdating ho sa inyong telebisyon, HD ho dating. Nga, maliban ho dyan, sabi nga ho natin kanina, yung sa aming website, bitagmedia.com, bisitahin ho ninyo yan. At kasabay ito, live streaming ho tayo sa Facebook page ng Kilos Pronto. Tama yan, Ben, at inimbitano natin ang ating po mga ka-KP. Kung kayo po'y inaapi at inabuso ho ng ilan po nating mga tiwaling mga opisyal, kahit na mga private individuals, nasa gobyerno man, o nasa pribadong sektor, dumulog lamang ho kayo dito. Nandito kami sa BMUI Digital Studio. Dito po yan sa Timog Avenue, lungsod po ng Quezon. Kaya, handang-handa namin po kayong tanggapin dito. Okay, wala nang patumpik-tumpik pa. Kilos Pronto na! Kumare, tinabla si Lola. Nabiling lupa, dokumento peke pa na. Pobreng biktima, hindi makapaniwala, dorobo at manloloko, hindi iba sa kanya. Dalaga, nakipag-eyeball sa di kilalang lalaki, bangkay. Natagpuan sa isang ilog sa Cavite, nahuling sospek itinanggi. May kinalaman siya sa insidente. Alamin sa Kilos Pronto. Sa bagong presyo nila Ginam problemado, naglaps sa insurance, inirereklamo kumpanyang binilhan. Hindi siya inaasikaso, kaya tumulog sa Kilos Pronto. Atig na ng mga kolokoy na ito, harurot magmotorsiklo, helmet na dala, wala sa ulo. Kapag na-aksidente, sigurado, basag ang bungo ng mga ito. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na!
Okay mga ka-KP at Ben, alam nyo ho, ilang beses na ho natin pinaalalahanan po ang lahat, lalo na po sa mga babae, na huwag basta-basta ho magtitiwala sa mga taong nakikilala ho ninyo sa social media, lalong-lalo na po sa Facebook. Tulad na lamang pong nagdalagitang pinangakuan daw ho ng trabaho ng isa pong lalaki sa Facebook. Nang makipag-eyeball ang dalaga dito po sa lalaki, ilang araw po nawala ang biktima, ang masaklap po niya, natagpuan po siyang patay. Panoorin po natin. Ang itsura niya, nakataob siya, yung kamay niya sa may bandang dibdib, yung palda niya nakalilis, nakita yung underwear niya. Yung mukha niya nakasubsob doon sa tubig. Nung pinrasis na ngayon, parang kasi matagal na nawawala, nade-decompose na. Yung part ng mukha ng bata, hindi na siya ma-recognize. Nagulantang ang rumisponding mga pulis at mga residente sa inaagna sa bangkay ng babae sa ilog sa masukal na bahagi ng Barangay Guyam, bayan ng Indang, Cavite. Natagpuan kasi ang bangkay pasado alas 9 na umaga noong 10 ng Disyembre taong kasalukuyan. Fashion design at pagmumodel, ito ang nakahiligan ng 17 anyos at bunsong anak na si Melissa Magracia, Senior High School. Kasulukuyan siya nag-aaral ng kursong architecture at residente ng Tansa, Cavite. Pangarap daw ng dalaga na makapagpatayo ng magarang bahay para sa kanyang magulang kapag siya'y naging sikat na fashion model. Pero ang ginuhit ni Melissa na mga pangarap tila nakatadhanang mabura. December 6, 2016, nagpaalam itong si Melissa sa kanyang ina na siya'y papasok na ng eskwelahan. Tapos nagbabay pa siya, tumayo siya sa pinto dito kasi may sakit ako nung sabi niya, nag-kiss siya, tapos pagtayo niya, tumayo siya dito sa pinto, tapos babay siya, ganun siya sa akin, babay, tapos ngumiti siya. Nung araw ding yun, nag-text ang dalaga sa ina na magkikita lamang daw siya sa isang lalaking nagngangalang Elric Vidalio na nakilala niya sa Facebook. Inalok daw siya ni Elric na maging model. Tapos nireplyan ko siya, sabi ko, anak, umuwi ka na ha, kailangan kita rito kasi nahihilo ako. Pauwi ka na, bilisan mo na, uwi ka na. Asaan ka na? Nakatulog na lahat-lahat si Jared, wala ka pa din. Walang reply, sir. Mga 4:30 may nag-text sa akin ibang number. Mama, pauwi na po. Nakitext lang ako, Melissa to. Pero sir, alam ko hindi siya yon kasi iba ang way ng text. Magtatakip silim na pero hindi pa rin umuwi ng bahay si Melissa. Hindi na rin daw sumasagot sa mga text at tawag ang dalagita. Kinabukasan, naghanap na ang mga magulang ni Melissa sa kanya. Sabi ko, kung ano man nangyari sa kanya, sana ibalik na lang siya sa akin. Buong-buo ko siyang tatanggapin kahit kung munilos man siya, kung ano man ang ginawa sa kanya. Kayang-kaya ko yun, sir. Kayang-kaya kong harapin kahit yung kahihiyan. Buhay lang yung anak ko. Sa kwento ng mga classmate ni Melissa, nakita raw nila ang dalaga sa tapat na isang universidad sa Indang. Kaya dito una, nag-report sa Indang Municipal Police Station ang kaanak tungkol sa pagkawala ni Melissa. December 7, nung nagpunta yung kamag-anak nung si Miss Magracia, may dala silang na picture ng bata. Dahil meron silang parang report na nakita yung bata dito, yung kapatid nila, si Melissa. Nag-iwan sila ng picture dito sa amin, ginawa ng mga kasama naming pulis dito, pinost sa Facebook para in case na may makakita dito sa lugar namin, sa Indang, may bibigyan din kami information, maire-relay din namin doon sa family or sa police station ng Tansa. Makalipas sa 5 araw matapos mawalan dalagita, isang bangkay sa ilog ang napansin ng mga residente sa Barangay Guyam. Naka-uniforme pa ang biktima at may dalang bag. Agad na ipinaalam ng otoridad ang natagpuang patay sa ilog para matukoy ng pamilya ni Melissa kung siya nga ba ang inaagnas sa bangkay. Kahit patadtad ng saksak sa dibdib at tagiliran at naagnas na, nakilala pa rin ng inang si Bing ang kanyang dalagita. Kasi yung ulo niya, kahit na iba na ang ng ulo niya. Anak ko talaga yun, sir. Hanggang sa nagwawala na ako doon sa Indang Pulis. Yung ang sakit-sakit na naramdaman mo na, sana ikaw na lang yun. Wag na lang siya. Kasi lahat pinutol sa kanya, lahat ng pangarap niya. Mabilis na tinugis sa operatiba si Elric Vidalio. Namadakip siya
Marinyang itinanggi na siya ang pumaslang kay Melissa. Sa kanyang sinumpang salaysay, siya raw mismo ang kausap ni Melissa sa Facebook chat tungkol sa alok niyang racket sa pagmamodel. Pero git niya, may iba pa raw siyang kasamang lalaki na sila raw ang gumahasa at pumatay kay Melissa. Wala po akong nagawa, tatlo po sila. Ako po yung mag-isa lang. Anong ginawa nila sa'yo? Hindi nga po, pinutukan po ko ng kutsilyo, na daw po makiaram. So ginagahasan nila tatlo yung bata. Oo, pinagsalay ko po siya. Tapos pagkatapos nilang gasain, Yun po, pinatay po nila. Sa revelasyon ni Vidalio, minabuti na muna ng Indam PNP na huwag pangalanan ng ibang taong idinadawit ni Elric sa krimen. Nakapit ngayon si Elric sa Indam PNP at naharap sa kasong rape with homicide. Ganito po kami sa Kilos Pronto. Ito pong crime desk ito, Ben, di ba? Tayo po ay hindi ho namin sinessentialize ito pong storyang ito. Pero we're into it na kami tutulong ho sa PNP para malutas po tong kasong ito. At the same time, kami po ay nakikipag-coordinate sa PNP. Na sabi nila, wag ho natin muna ilabas ang mga pangalan nila. Kaya kami po ay sumusunod. Pero nakatutok pong crime desk po dyan. Inuulit lang natin, Lex. Bigyan natin din. Prime time ho tayo. May mga ganong klaseng istorya. Talagang inalalabas ho natin. Not to sabi na, Lex, sensationalism. That's not our job. Ang importante ho rito ay makita nyo ho ang krimen, hubot-hubad na katotohanan para ikalulutas. So, sa amin ho kasi, in this case, baka may nalalaman ho kayo kasi kung minsan yung mga barkada, either lang ho sila sa droga o di kaya lasing, nakikwento yan. Kung sakaling ganyan ho na ipasa sa inyo, lumabas ho kayo open, pagkatapos pwede ho kayo makipag-ugnayan ho sa police doon sa lugar nila o di kaya sa amin ho, para sa ganun, yung pieces of evidence na pwedeng mailink ho. Mahalaga ho yung ito talagang sabi nga natin, ikalulutas ng krimen. Hindi ho para ipalabas, hindi gawing balita, hindi ho pinag-uusapan ho natin dito. Kasi itong mga ganong klaseng krimen, kinakailangan ho matuldukan, masolusyonan. Tulad nitong pag-amin ho ni Eldrick Vidalio, yung pong suspect na nahuli na ho, meron po siyang binabanggit na meron pa daw hong dalawang suspect dito na siya daw hong nanggahasa at pumatay. Pero sakop rin dito si Vidalio. Kaya Vidalio, makipagtulungan ka sa amin at maging sa PNP para malutas itong kasong ito. Okay. Lex, ganito malaman nyo ho sa Kilos Pronto, meron ho kaming People's Day. Ito ho yung araw na kung saan ako o si Alex man humaharap ho sa mga complainant pagdating ho ng Wednesday. Pero bukas ho ang aming tanggapan, hindi lang ho People's Day, tuwing Wednesday, yung aming Action Center ng BMUI. Yan ho'y Bitag Media Limited Incorporated, na marami ho kasi kaming mga palabas. Katulad ho nitong Kilos Pronto, may Bitag, may US Cups, may Live, Bitag Live, may Ben Tulfo Unfiltered, at iba ho yung mga palabas pa. Kaya ho kami nagkaroon ho ng Action Center para ho doon sa mga taong mga lumalapit ho sa amin. Isa ho ito, na gusto hong panoorin ninyo na ito hong ginagawa namin, isang araw lang ginagawa ho namin para humarap, panoorin. Nasaan ang kapatid mo yan? Nasa Saudi po. Nakakausap pa natin sa telepono? Pag may, halimbawa, pag inuutusan siya ng amo niya na maglinis sa kwarto at iiwan yung cellphone. Okay, may time ba pwede nating makausap? Hindi nga po. Nakikipag-chat ba sa iyo to? Wala siyang Facebook. Natitsyempohan ba natin makakausap? Opo, may time po mama. May agency ba siyang pinapasukan? Yun yung po yung agency niya na binigay sa akin ng bayaw niya. Bayaw po. So, napalabas to ng bansa sa pamamagitan ng agency, may placement? Opo. Alright. Yung time na tumawag siya sa akin ng linggo, umiiyak na po siya. Sino? Linggo? Itong linggo lang? Opo. Alright. Sino naman tong isa? Kaibigan niya to. Kaibigan niya. Makukontak ba yan? Marunong mag-English? Marunong po siyang mag-English. Nasa agency, kung yung agency na yon siya nagpalagay doon, pwede nating gamitin itong ating embahada natin sa pamamagitan ng agency na palitan na siya, kunin siya. Ibang batas ng Saudi. So ngayon, kaya ako tinatanong sa inyo kung paano natin makausap, kung makakausap ba natin, chat man lang sa telepono. Sabi mo, pag may iniwan ng cellphone. Pag wala, tiyempo-tiyempo lang. Ngayon, kung ganun sitwasyon, kinakailangan na natin dito ang ayuda. Una, pakikilusin yung agency. Para yung agency kontakin yung ahensya roon, para yung ahensya roon palitan. Kapag hindi, mabisita ng sinasabing
tao dito, embahada natin at para ma-assign dito ang kaso para ma-repatriate natin. Kung ganito na nga ang sitwasyon, napapatunayan na siya'y nahalay, naabuso, mapapauwi ito. Okay? Ito naman ang naging aksyon ng Kilos Pronto ang agaran pagpunta ho sa POEA. Unang-una natin gagawin, katulad ng ginawa natin kanina, binerify natin yung kanyang records dito sa POEA. Napag-alaman nga natin na yung ahensya na ay delisted na, ibig sabihin hindi na nag-exist. So ang una natin gagawin, magkikipag-coordinate tayo sa ating Philippine Overseas Labor Office. Nakuha naman natin yung eksaktong address sa kanilang next of kin. Sasabihin natin na mayroong ganitong problema, allegedly na rape na nga po yung ating OFW, para sila ay mabilis na kumilos at mapuntahan yung OFW natin na kababayan. Makikipag-coordinate din tayo sa ating OWA, sa Overseas Workers Welfare Administration, para ipaalam din natin na meron tayong kababayan na domestic helper na may problema doon sa Saudi Arabia. After ng OWA, katulad ng nasabi ko kanina, siguro agad tayong mag-i-email or tatawagan natin ang ating polo. Kasi sila yung nasa site, so meron din silang welfare officer na pwedeng makatulong at mabigyan agad ng assistance itong ating worker na hindi siya nakakalabas ng bahay, di ba? Sabi nung kanyang relative, mapuntahan po agad ito at mabigyan ng kaukulang assistance. Kaya ho namin ginawa ho to, parang informational ho ang dating. Para nang sa ganun, nalalaman nyo ho, just in case kung similar ho yung problemang ito'y meron kayo, nakapareho nito, pwede ho kayo lumapit sa amin. Kahawig nga problema. Kahawig. Or di naman kaya, natututo ho kayo yung mga proseso. Kaya ito ho yung silbi ho ng aming People's Day, every Wednesday. Pero hindi lang ho every Wednesday, People's Day. Yung aming Action Center, gumagana ho yan every day. Kaya pangako ho namin sa inyo, ito ho yung sinasabing problema na to, hindi lang ho natatapos dyan. Ito in progress. Tututukan ho namin at ang mission ho namin, our mission, siguraduhin ho namin, mapabalik ho yung OFW na nahalay, inabuso ho ng kanyang amo. So, gumagana na ho yung sinasabing POEA rito, gumagana na ho yung ahensya ng gobyerno, kaya lang iba yung batas ng Saudi. Kung sakaling nanonood ho kayo, natututo ho kayo dito sa sinasabi ho namin, ginagawa ho na sa People's Day pa lang, pagdating ho dito sa Kilos Pronto. Ika nga, best effort po na tutulungan ho namin, magagawan kagad ho ng solusyon ng problemang dinudulog. Ayan, okay? Eto na. Okay, oras na. Sala na ng mga issue. Ito yung headline. Malaking storya ho ito. Alam, gusto mo malaman, Lex? Tatanong ko sa iyo, dapat bang sibakin na agad ni President Duterte ang dalawang immigration officials na inimbestigahan na tumanggap ng 50 million pesos sa casino operator sa Jack Lam? Kilala mo si Jack Lam? Oo, si Jack Lam, oo. Yung kanyang Fontana. Oh, yeah. Okay. Ngayon, marami ng mga nagbigay ng kalang komento, Lex. So, sige, tayo muna. Sige. Tayo muna? Sige, tayo muna. Sige, ako, para sa akin, bakit pag pinapatagal? Kaso, ang ating pong Pangulo ay nasa Cambodia. Mukhang busy pa ho siya doon, pero dapat ura-urada na yan Dahil ako po ay hindi bentang-benta sa kanila pong palusot na yan. Dahil sabi ko nga, napakatagal ho nilang tinago yung perang yon. Parang, para sa akin kung hindi siguro lumutang at umusok ho itong isyong ito, baka tinago na ninyo itong 50 million na ito. Ngayon nga, binilang nga nila pera. Kulang nga daw ng 1,000 pesos Ano kayo? Niloloko nyo kami Eto, Lex. Una, si Regina Ramos. Ito naman, komento ng mga nagpadala ho sa atin ng kanilang comments sa Facebook. Good evening, sir. Yes, I think President Duterte should remove them para patunayan niya na he is against corruption. Sa court na lang nila explain kung totoo o hindi. Sana lahat na public officials pag may nagawa or connected sa scandal, tanggal ka agad like here in Japan. O taga-Japan pala to. Para yung mga taong maniniwala sa batas na ipinatutupad nila. Sa Japan, di ba, naghaharakiri ka agad. Pag alam nila, honorable ka. Malakas yung honor doon. Ito, si Flora May Hanolino. Sabi ho niya, sibak agad ng hindi natularan. Frame up was just a lame excuse. Kung walang CCTV, you think aamin po sila? Wag na, kasuhan na pag may pagkakatandaan. Magagaling itong mga nagpapadala sa atin. Si June Munoz. Cerebral. Okay, dapat remove agad, sir. Kasi, paano na lang kung walang camera? Sinabi mo. Walang ebidensya. Maligaya ng araw nila. Nasilaw sa pera. Bakit hindi agad nila sinabi sa text man lang? Sa presidente man lang daw o sa DOJ?
parang may mali. Oo, may mali talaga dyan. Si Jennifer Nakada, sabi ho niya, dapat sibakin yon kasi nagpapakita sila ng kabaliktaran sa lahat ng gustong mangyari ho ng presidente. Kung masisibak sila dyan, mapapatunayan ng Administrasyon Duterte na wala silang kinikilingan at totoong hindi na bungi ang batas natin. Hindi bungi ang batas natin. Yun. Alam mo, Lex, kung analyze ho natin itong issue na to, dalawang bagay lang naman. Either you extort money, or kung ikaw nag-extort at gusto mong baliktarin kung sino yung mga yung kinikilan, pwede mo silang sampahan ng bribery o panunuhol. Parang ganun ang dating. Na parang ngayon, binabaliktad nila ngayon, parang depensa nila, sinuhulang kami. Tanong, bakit ganun katagal kung sinuhulang? At it takes 16 days. Parang hindi mo sinabi sa Pangulo. Baka nagki-case build-up sila. Yun lang, nahuli at nalaman, kapag may usok, may apoy ho yan. Ito, sa amin pong pagbabalik, modus na pagbebenta ng lupa kahit peke naman ang titulo, hulog sa bitag. At ito naman, bigyang pugay natin ang mga magulang at estudyanteng gumagawa ng Christmas decors mula sa basura. Nagbabalik ang Kilos Pronto. Niloko ng isang matanda ang kanyang kapwa kumare. Nagbenta siya ng lupa na peke pala ang titulo. Pero hindi lang pala siya ang nabiktima ng manloloko. Panoorin. Kung may takot ka sa Diyos, magbago ka na. Hindi lahat ng mga kasamaan nananatili. Darating din ang hatol sa iyo ng Diyos. Ito ang sentimiento ng isang 62 anyos na si Lola Joan. Hindi niya tunay na pangalan. Taong 2013, na makabili raw siya ng lupa sa kanyang kumare na si Pablita Francisco sa barangay Talon 5, Las Piñas City. Ang halaga raw nito, 105,000 piso. Inalok niya sa akin yung lupa na yan. Nagtawaran kami. Maliit lang kasi ako lang naman mag-isa. Nagkasundo kami sa halagang 105,000. Pero na minsang magipit si Lola Joan, nagpasya siyang ipabenta ang nasabing lupa. Dito na lumabas na niloko lang pala siya ng kanyang kumare. Nang time na nagigipit na ako, doon ko naisipan na ibenta. Doon ko nalaman, doon sa mga ahente, na binigyan ko ng Xerox copy ng aking titulo na binigay ni Pablita Francisco. Ay, peke pala dahil ako na mismo ang pumunta sa RD. Kayo bang nagmamayari nitong lupan to? Kung gusto niyo ako, kumbisikain ko na ho ito. Nanay, sabi niya, bakit ho ba? Hindi ho titulo ito. Totoo itong titulo niyo. Pero hindi lang pala si Lola Joan ang nabiktima. Nakilala rin namin ang 44 taong gulang na si Joey. Taong 2010 raw nang inalok siya ng suspect na si Pablita ng lote na may sukat na 170 metro kwadrado. Ang presyo, 465,000 piso. Nagsasabi sila na lupa nila to at binibinta lang nila. Sa 276, 150 square meter lang yung binibinta nila. Dahil sa mababang presyo ng lote at sa mabulaklak na pananalita ni Pablita, binili niya ang lote. Binigyan nila ako ng title sa lupa, yung sketch plan, yung survey, at saka yung deed of sale kung saan nilang dalawa nabili yung lupa. Dahil sa timbre ng isang kaibigan na pekeng hawak na papeles, chinek niya ito sa Land Registration Authority. Dito na nanlumo si Joey. May isang nagtimbre sa akin na yung lupa na kinatirikan mo ng bahay mo at saka yung paupahan mo ay hindi talaga sa inyo yan. So yung araw na yon, pumunta agad ako sa Register of Deeds. Dala-dala ko yung titulo nga nakuha ko kay Pablita. Ang sabi sa akin ng Register of Deeds, fake to. Sa mga hawak na dokumento ng dalawang biktima, kapwa nakalagay na si Pablita Francisco ang may-ari nito at nailipat na ang pagmamay-ari sa kanyang mga nagoyo. Pero sa certification na inilabas ng Registry of Deeds Central Office, nakapangalan sa ibang tao ang mga lupang ito kaya't hindi maaring may benta ng suspect sa kanyang nabiktima.
Pumunta ang KP team sa bahay ni Pablito Francisco para kunin ang kanyang panig. Diyan po may nakatira si Pablita Francisco. Nandiyan dyan po siya. Baka pwede naman ho namin siyang ma-interview. Ay, wala ko siya dito ngayon. Nasaan po? Nasa kay Atty. Lopez. Ayon sa Barangay Talon 5 sa Las Piñas City, hindi ito ang unang beses na inireklamong sospek. Maraming nagpa-blatter dito sa barangay. Tungkol sa mga palupa. Nagbibenta siya ng lupa na wala namang tunay na papel. Yun ang sigurong modus operandi niya rito sa Las Piñas. Isang kaso pa lamang ang umusad laban kay Pablita at ito ay falsification of public documents. Nagpiyansa ng 12,000 ang suspect kaya't malaya pa rin nakakapagtransaksyon. Pero paalala ng Kilos Pronto sa publiko, bago bumili ng kahit anong bagay o property, siguraduhin na ma-check nyo muna sa otoridad kung hindi peke ang papeles na ibinibigay sa inyo. O ito Lex mag-ingat ho kayo kung napanood yung segment na to at ito ho'y sa sinasabi ho namin sa inyo, patuloy ho namin tinututukan dahil si Pablita Francisco. Yun. Hindi pa rin ho, pagala-gala pa rin to. Ito, sabi nga natin, yung pagnanasa ng kanyang panloloko ay lagi nandyan. Pag binigyan ho natin ng oportunidad, ito ho'y isasagawa niya, napupukaw, pero ito, laging gising ang kanyang pang-estilo Lagi siyang gising para makapanloko. Pablita Francisco, makinig ka, kung nanonood ka at mga kaanak mo, kaibigan mo, lumutang ka na at marami kang atraso. Dito pa lang nilalantad ka namin. So, chance na yan para baguhin mo ang estilo mong bulok. Yun. O ito Ben, alam mo yung ilang po mga taga Cavite, probinsya po ng Cavite, ang tawag nila po sa kanilang pong lugar ay Traffic Capital of the Philippines. Bakit kanyo? Ito, tingnan natin po ang video compilation po ng hirap na daw po silang pagsakay po dyan. Ang haba ng pila, yan ay po video compilation ay galing po yan sa open letter ni Charlene J. Ison. Ito naman, ang isang FB page naman, trending na ang post tungkol sa 7 reasons kung bakit daw matraffic sa Cavite. Una, yung traffic enforcers na Kotong. Napakarami daw hong Center Island po dyan. Marami raw mall sa tabi pa ng mga makikipot po ng mga daanan. At maraming kolorom na bumibiyahe. Yun. Pero ngayon, susubukan daw ho ng Cavite government na yan po'y bibigyan ho nila ng solusyon. Magpapatupad daw ho sila ng Unified Vehicular Reduction System para ho dito sa Metro Manila. Para hong color coding, number coding scheme ngayong buwan. O tingnan nyo po, ang inyo pong plaka at conduction sticker. Ang 1 and 2, bawal kapag Lunes. Parang ganun rin dito. 3 and 4, kapag Martes. 5 and 6 kapag Miyerkules. 7 and 8 kapag Huwebes. At 9 and 0 kapag Friday. Parang-pareho. Parang-pareho po. Pero ang schedule naman po ay mula 6 a.m. hanggang 9 a.m. at 3 p.m. hanggang 7 p.m. Oo. Sino ang apektado nito? Pribadong sasakyan, motorsiklo, truck, bukod po na lamang sa sakop po ng truck ban. Ito. Saan ho kayo bawal dumaan? Ito po, sa mga lugar na ito. Aguinaldo Highway, covering the stretch ng Bacoor to Dasmariñas, silang boundary. Meron din pong Governor's Drive, covering the stretch of Carmona, hanggang sa Trece Martires City po, Tanza boundary. Molino, Salawag, Paliparan Road, from Zapote, Bacoor to Paliparan, Dasmariñas. Kailangan nun ninyong ballpen dito para maisulat ninyo. Ito pa, Molino Boulevard, covering Talaba 4, Nyog 3, Ligas 2, Ligas 3. Bayanan, Mambog 4, Molino 2, Molino 3, San Nicolas 1, and San Nicolas 3, dyan po sa Bacoor. Danghari Road, covering dito stretch po ng Aguinaldo Highway, Imos to Molino, Bacoor. Hindi man kasali po rito ang mga pampaserong jeep at bus, pati na rin po yung mga school bus at ambulansya. Ay, dapat lang. Oo. Ang lalabag po dito ay pagmumultahin po ng 300 piso. Medyo mukhang kayang-kaya itong bayaran ninyo. Hindi malinaw kung kailan ito umpisan, pero sa kumakalat po sa social media, ipatutupad daw yan sa December 22, 2016. Malapit-lapit na ito. Malapit na. Okay, para bigyan mo tayo ng explanation kung bakit gustong ipatupad po ng provincial government po ng Cavite. Nasa linya ngayon po, walang iba kundi si Cavite Governor Boying, Jesus Crispin Boying Rimulya. Governor, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ben Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto, sir. Good evening. Good evening, Alex, and good evening, Bel. Magandang gabi sa inyo. Go, bakit po ninyo naisip po itong gawin po? Ito po ba'y dumaan po ba sa masusing pag-aaral at ito po ba'y pinasaho sa inyo pong mga tawag nito, mga bukal sa provincial level? Opo, ito
po'y dumaan sa public hearing po ng Provincial Board. Alright. At tinignan po namin ang studies din po ng DPWH tungkol sa traffic volume po sa Cavite. Kaya yan po ay napagkasunduan na sikapin namin na bawasan po ang dami ng sasakyan sa kalye. Dahil hindi po kayang kargahin lahat Oo, talagang marami na rin po ako na natatanggap na balita ho na at pati reklamo na talagang grabe traffic daw sa Cavite ho talaga. Well anyway, kailan ba ho ang implementation po nito, Gov? Kahapon lang kausap ko si Vice Governor Jolo at yung Provincial Board. At ang sabi ko sa kanila, probably January mag-dry run kami na 1 week before we implement it. So dry run muna. Opo. Okay. Pero yung po bang mga ano pa yung violation po, tama po ba 300 pesos po ba ang kung lalabag po dito? Well, initial po 'yan, no. Kung ito ay magkakaroon na ng deterrent effect, we will stick to 300 pesos. Okay. Pero kung hindi po sila magbibehave at magiging paulit-ulit na lang, we will increase it to the maximum possible under the law po. Yun. Okay. Ikaw, Ben, may tanong ka? Wala. Ako, Gob, naniniwala na panahon na. Dahil unang-una talaga maganda bumisita sa Cavite. Yung nga lang napipigil ka dahil sa traffic mo, Gob, no? Opo. Well, anyway. Kasing problema yung mga road widening natin, yung mga kalyeng pinalalapad, ay ginagawa pong parking lot ng mga tao. Kaya isa po yan sa aming pag-iigtingin. Kukuha kami ng mga tow truck at hihilahin yung mga nakaparada po sa kalye. Gob, gano'n naman talaga. Pag sa una pa lang, laging may pangamba at walang katiyakan para sa iba kasi bago Pero pag yan ay nagawa ho ninyo na meron na ho kayong template talaga na makikita nyo yung na-fine-tune nyo ng gusto, sigurado matutuwa rin yung mga taga-Cavite dyan. Opo, maraming salamat po. Okay. Gob, thank you so much po. Good luck po sa inyo pong gagawin po dyan solution po. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you. Yun, si Governor Boying Remulla po ng Cavite. Thank you so much po. Samantala, para pa sa mga gusto hong magsumbong at magreklamo po sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipili pong oras. 24/7 po bukas po ang aming pong Facebook page. Ano pong gagawin? Ito lamang po. I-type www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan po na inyo pong mensahe. Huwag pong kalimutan po ang inyo pong mga contact numbers. Sikreto po namin po, hindi po namin pakakalat ang inyong mga contact numbers. Tatawagan po kayo ng KP Team. At susunod po sa Kilos Pronto, ituloy po natin ang ating People's Day. Problema naman tungkol sa paghuhulog sa life plan. Naaaksyonan po yan. At babae may breast cancer, isinabay ang kanyang chemotherapy. Ang pag-inom ng King's Herbal, nakahanap ng kaginhawa at sa pakiramdam. Abangan. Okay, nagbabalik ko ang Kilos Pronto, Lex. Ito naman, balik ulit tayo dun sa ating People's Day. Every Wednesday. Every Wednesday lang to, Ito'y inaksyonan ho namin. Nagrereklamo ho si Rosana Berido. Narereklamo niya ang St. Peter Memorial Insurance. Ngayon, nag-lapse daw yung kanyang memorial plan ng gusto ng CS mahulugan uli. Etong usaping ito ng reklamo, inilapit sa atin. Itong naging action ho namin. Di ba? Ano ho ito sa St. Peter Plan, Mrs.? Mula ng June, July, nagbayad po ako. Tapos, nitong taon na to? Opo. June, July. Tapos po nung, yun, di pala po pinasok yung pera. Kaya nilapse nila yan. Sige, bigay mo sa akin ang Sir, pangangatuwiran. kung hindi talaga dyan sa hindi naman matitigil yan. Sino may pagkukulang dito? Tingin ko po sila kasi nung ang gusto nila lumipat ako sa bagong presyo nila Ang ginawa ho namin, agad ho kaming umaksyon, tinawagan ho namin yung St. Peter para makuha yung buong storya, magkabilang panig. Sabi nga natin, gaano man kanipis ang hiwa mo sa isang kwadradong keso, lalabas at lalabas, may bandang kaliwa, may bandang kanan. Eto, panoorin. Ano po ang status ngayon ng plan ni Ms. Berido? Naka-lapse plan po, sir. Lapse? Bakit po kaya nag-lapse? Nang huling
payment po niya, sir, is May 4, 2015 po. Tapos after po nun is hindi na po niya natuluyan yung payment. Ito bang plan niya? Pwede pa rin niya ma-continue? Yes po, sir. May 2 years naman po tayo na period bago po ma-forfeit ang plan po. Ang magagawa po dito, sir, is mapapa-reinstate po natin ito para matuloy po yung payment na nung ni Ms. Rosana po. May ano naman din po kasi may mga agents din naman po. Tapos, if ever na nangyari po, napapansin po nila na hindi po consistent yung agent, pwede naman po sila magbayad through any branches naman po na St. Peter po. Then, kung hindi naman po kaya ng monthly, pwede po magpa-change mo. Alam niyo, Lex, nang malaman natin, na-explain na natin to roon sa nagre-reklamo, talagang nag-lapse siya ng halos mahigit 1 taon. Oy, tagal. Kaya kung kayo ho'y may ganitong kahalintulad na reklamo, kung meron ho kayong binabayarang plan, wag ho kayo magmimintis. Kung sakali magmintis kayo, lumapit ho kayo dun sa inyong principal na binabayaran, para nang sa ganun, hindi tinatanggal yung sinasabing life plan na yon. Nang sa ganun, hindi ho yung bigla na lang kayo iisipin nyo, in-advisean kayo, kasi gano'n eh. Pero ang totoo, may problema talaga. So, ang ginawa natin, sabi nga nila, pwede naman ma-reinstate. Kaya lang, may condition doon. So, lahat ho. Ang ano nandyan communication lamang ho. Mas maiging kausap po ninyo yung pong main ng ano po, yung kumpanyang yan. Kaya mahalaga talaga, kung mayroon kayong ganitong klaseng mga plan or obligasyon, wag ho kayong magmimintis na dapat kayo pang paalalahanan kasi responsibilidad, obligasyon ninyo yan. Nang sa ganyan, kung gusto nyo panatili yung sinasabing serbisyo sa inyo, magbayad din kayo dahil yung binabayad nyo nagiging tuloy-tuloy. Pag medyo nagmintis na kayo, hindi lang 1 buwan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abay, kung sa bahay nga, nararemat na. Kung sa sasakyan, ganun din. Kaya yung mga nabayad ninyo, ala na yun. Pero dito, nagawa ng paraan. Lex, eto naman, may mga totoong tao. Again, lagi ho namin sinasabi to, experience ho namin sa bitag. Ngayon, dito sa Kilos Pronto. Can you imagine, ikaw pag ikay breast, may breast cancer ka, pagkatapos ikay hirap na mag-travel, magta-travel mula Nueva Ecija patungong Cardinal Santos Hospital. Yung travel na yun, natatagtag ang katawan niya, nagsusuka siya, hindi niya makayanan talaga. Kuminsan isip niya, di bali na, tuldukan ko lang. Pero sa nangyari ho dito, na-diagnose ng 2009 na breast cancer, talagang pinilit niya ho. Alam niyo, ginamitan niya na may nagsabi sa kanya, subukan mo to. So ininom niya. Nakayanan niya mag-travel from point A to point B. Mula sa Nueva Ecija patungo sa Cardinal Santos. Nakumpleto niya yung sinasabing 16 cycles ng chemotherapy. Matinding chemo talaga. Dahil binabanggit nga natin, ang pinapatay yan, hindi lamang po yung bad cells, yung cancer cells, pati yung good cells, kaya humihina talaga. Pero ito, nakatulong ho to. Ito, nakatulong talaga ng malaki itong King's Herbal na to. Kaya, panoorin nyo ho, panoorin. Ako po sa kasalukuyan ay isang cancer survivor. Noong 2009 ko natuklasan ito. Tapos, noong 2009 na yon, nag-undergo na ako ng chemo. Siyempre, para kang binaksakan ng langit at lupa. Feeling ko noon, wala na akong pag-asa. May nagpayo sa akin na ako ay mag-herbal during my chemo. Meron akong friend na umiinom siya, diabetic siya. Sabi niya, try mo, wala namang mawawala. Oo, tinanong ko din sa doktor ko yung, hindi ba makakasama sa akin yun? Hindi naman daw, sabi. Sa Cardinal Santos ako magpapagamot sa Green Hills. Sabi niya, wala namang masama dahil herbal lang naman yun. Nagkikimo ako, hindi ko naramdaman yung ako'y nahihilo, yung ako'y nanlalambot. Yun ang naging tulong sa akin ng King's Herbal. Tuloy-tuloy ako, nagpakimo ako ng 16 cycles, tapos sinabayan ko ng King's Herbal habang ako'y nagkikimo. Nag-cancer free ako after 1 year. Nagpa-check uli ako
bone scan, liver scan, lahat chinek sa akin, cancer-free na daw ako. Yun ang sabi sa akin. Pero itinuloy ko pa rin pag-inom ng herbal. Clear naman lahat, awa ng Diyos. Papacheck up pa rin ako, every year. Kasi yun naman ang required ng doktor eh. Yearly. Siyempre, unang-una nagpasalamat ako sa Diyos. At saka sa mga taong tumulong sa akin. Sa doktor, sa King's Herbal. Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po binigay niya po sa akin King's Herbal po. Marami din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas eh. Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi, nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. KP at Ben, bago tayo magtapos, gusto namin mag-iwan ho ng ngiti sa inyo po mga labi. Para hindi naman ho tayo medyo seryoso. Gusto namin, lagi ho kayo nakasmile. Smile naman dyan. Ayan. Ito po yung kakengkuyan po ng mga nagmomotorsiklo nang wala pong helmet. Pero sa seryosong usapan po bawal po to at kailangan pong may suot na helmet dahil po maaari pong ika-disgrasya ho ninyo kapag wala kayong suot pong helmet ito. Panoorin natin. Gas-gas na at mistulang sirang plaka na sa pagpapaalala sa mga rider ng motor. Magsuot ng helmet habang nagmomotor sa kalsada. Pero sa Rodriguez Rizal, ang pagsusuot ng helmet sa mga rider hindi yata uso. Sige sa pagharurot sa lansangan na animoy bakal ang bunbunan. Walang takot makipagsabayan sa mga sasakyan. Numero 1 pasaway ang riding in triyong ito, naggamit pang motor ng barangay. Ang isang rider naman, may helmet ngang dala, hindi naman sa ulo isinuot, nakasukbit lamang sa siko. Hoy, hoy, hoy mga kengkoy! Isuot nyo ang inyong proteksyon bago kayo umaksyon. Pusa lang ang siyang mambuhay. Baka malasing kayo, hindi kayo abutin ng Pasko. Ganun madalas sa mga probinsya. Tulad po dyan sa Rizal, sa Cavite. Parang yung mga yung mga enforcers medyo tutulog-tulog kasi. Di tulad dito sa Metro Manila, talaga nagbabantay. Lalong-lalo po sa mga nagmomotor. Pero paalala ho natin, mga motorcycle riders, may helmet, gamitin ho, may batas ho yan. Ingat lang ho tayo. Okay? Okay, Ben, simula po sa December 19, nakabakasyon po ang buong staff po ng BMUI, dito rin po sa Kilos Pronto, mga ka-KP, wala po muna pong walk-in complainants. Magre-resume po ang aming pong operations sa January 3 next year na po yan. Maganda Lex na sinabi mo kanina yan, Kasi linawin ho natin, mga ka-KP.
importante malaman nyo, iba ho yung aming Action Center, iba rin yung People's Day. People's Day, Wednesday, Action Center, every day ho yan, pwede ho kayong pumunta at mga sumbong yung napapanood nyo ho, galing ho yan doon sa aming Action Center. Balik ho tayo rito, eto na, oras na! Dapat bang sibakin agad ni President Duterte ang dalawang immigration officials na inimbestigahan tumanggap umano ng 50 million pesos sa casino operator na si Jack Lam? Depensa ng dalawang kolohoy na frame up lang daw sila. Lex. Ito sabi yung Demson na Naive, sibakin na agad, idol, malaking insulto ginawa nila kay Presidente, kapal na mukha nila. Di pa nga umiinit ang puwet nila sa pwesto dyan sa immigration, tumanggap na sila ng suhol. Tama, si Raquel Pantaleon, dapat lang po. Dahil alam na gagawa sila ng dahilan na paraan para ipagtanggol ang sarili nila. Mas marami pa silang magagawang pangingikil kung patuloy sila sa kanilang posisyon. Totoo man o hindi, kaya frame up man o sila tumanggap, ay parang dito, dapat lang tanggalin sila. Si Nestor Pascual naman po, nasilaw talaga sila sa pera sa bandang huli, nakapag-isip-isip. Kaya lang, ang pagkamali lamang ho, matagal nila dineclare ang pera na sinuhol sa kanila. Hindi gaya ni Secretary Aguirre, hindi niya tinanggap yung suhol na yan. Kinanta niya agad na sinubukan siyang suhulan ni Jack Lam. Si Paolo Pascua, kahit sila ang sinusuhulan, kung tinanggap pa rin nila yung pera, that's very wrong. Si Acer Semera, kung na-frame up sila, dapat hindi na nila tinanggap. Yun nga yun. Ang 50 million na pera, dapat sibakin na sila ngayon pa lamang. Si Joyce Villa, it's very good na sibakin sila kasi involved sila regardless kung ano ang kalalabasan ng investigasyon. Yun. Okay. Pero Lex, ulitin natin. Dalawang klaseng ito pwedeng magawa, no? Kung ikay nang talagang nangikil, kung ikay yung extortion ng pangingikil, di ba? Or parang yung ganun ang gustong palabasin ng mga talagang kinikilan. Ngayon, yung nahuli, parang gustong baliktarin na parang lalabas, kamay sinuhulan. So, bribery versus extortion. Alin ba talaga, Lex, tingin mo? Sa akin, kung talagang sinusuhulan ho kayo, dapat right there and then, dapat hinuli nyo na kagad. Tama. Hindi na ho ninyo tinanggap. Tuloy, nakita ko kayong bit-bit ninyo para kayo nag-shopping ko dyan sa ano ito sa COD. Ano nangyayari na? Kayo talaga. Kasi Lex, bago nangyari yung suhulan na yan or kikilan naman yan, may pinagmulan yan. Kaya lang ganito right that very instant, kung sakaling sinusuhulan kayo, dapat before mangyaring suhulan, nag-ready na yung mga operatiba para i-entrap kung sino yung nanunuhol. Kung sakaling ito naman, kasi nanunuhol sila, kasi inaakusahan nila na parang sila'y sinusuhulan. Pero sa kabila naman, yun ay parang pangingikil kasi, hindi ba, na at this point na malilibre yung mga illegal na dapat hindi naman, Chinese national, dapat din in-entrap pareho, both ways pwedeng entraptable ho ang ibig sabihin noon. Kayong dalawang kolokoy na DEP Commissioner, watch and learn dito po sa KP, sa Kilos Pronto, lalo na sa Bitag, kung paano ho ine-entrap ang isa pong nanunuhol. Dito ninyo malalaman po yan. Alam mo kasi, walang sanbeda rito. Yun. Walang kung ano-ano kasama kayo ni President Duterte o classmate kayo. Kung sa amin lang sinumbong yan, ito naman kasi si Colonel Simbrano, hindi pa lumapit sa Bitag para binitag na namin, natuldo ka na yan. Problema sa'yo, ngak-ngak ka, tapos susuhul ka, tapos ayun. Ay tanggap-tanggap. Yan ang isang oras na mabilis ang pag-aksyon sa inyong mga reklamong sumbong. Hindi ako galit. Papaliwanag lang. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang sa bukas po. Hindi pa. Hanggang bukas po, magkita-kita pa rin po tayo mga KP. Sama-sama nating tiktikan at subaybayan ang bawat issue kailangan po nating imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan. Nagpapaliwanag lang. Hindi ako galit. Dapat Kilos Pronto!